Bago ako mamatay, sinabi ko kay Jiang Mosi, na itapon ako sa ilog pagkamatay ko. Tandaan, huwag na huwag akong susuotan ng kahit anong damit. Hindi natiis ni Jiang Mosi. Sinuutan niya ako ng isang makulay na damit, at isinuot pa sa akin ang pamana nilang Pulse Ares na Jade. 5 taon nang lumipas, nagkaroon ng matinding pagbaha. Mula sa ilog ay lumitaw ang isang puting dragon na nakasuot ng makulay na damit. Iniligtas nito ang buong nayon. Si Jiang Mosi, na nakasuot ng damit opisyal, ay nangingitim ang mukha. Namatay ako noong huling buwan ng ika-4 na taon ng Jingan. Sa totoo lang, 3 buwan bago pa man iyon. Sinimulan ko ng planuhin ang sarili kong kamatayan. Noong una, balak kong magpanggap na nabulunan hanggang mamatay. Kaya pinabili ko si Jiang Mosi ng minatamis na prutas. Pagkakain ko ng 18 pakete, namyo lang na mula ang mukha ko. Para akong hindi makahinga, pero hindi ko inasahan na mahigpit akong yayakapin ni Jiang Mosi mula sa likod. Ikinuyom niya ang kanyang kamao at idiniin sa aking sikmura. Sunod-sunod niya itong idiniin, at ang buto ng prutas ay bigla na lang lumabas mula sa bibig ko. Hindi ako natuluyan. Sa halip, nasakal pa ako ng matagal ni Jiang Mosi nang walang dahilan. Sobrang higpit ng yakap niya. Napaikot na lang ang mga mata ko. Inisip ko, kung hindi man ako mamatay dahil sa nabilaukan sa prutas. Iyak na mamamatay ako sa higpit ng yakap niya. Pero nang mailuwa ko na iyon, hindi pa man ako nakakapagsalita. Tila nataranta sa takot si Jiang Mosi. Namula ang gilid ng mga mata niya. Walang tigil siyang humingi ng tawad. Hindi na raw sana siya bumili ng minatamis na prutas. Ibinigay pa niya sa akin ang kanilang pamanang Pulse Ares na Jade. Ayon sa mga taga-nayon, mayaman daw noon ang mga ninuno ni Jiang Mosi. Kaya napakahalaga ng Pulse Ares na ito. Sang-ayon ako roon, maningning at malinaw kasi ang Jade. Sa tingin ko, maibebenta ito sa mataas na halaga sa ilalim ng dagat. Medyo nahiya naman ako, kaya sa isip ko na lang, kinansela ko na ang plano kong mamatay sa pagkakabulunan. Total, marunong naman pala mag-first aid si Jiang Mosi. Kaya pinili kong mamatay dahil sa sakit. Nagsimula ang lahat isang araw. Nagsimula akong umubo, may mantsa sa panyo. Pero ang totoo, ang dugo na yun ay pulbos lang mula sa dinurog na buhok ng diwata ng Corelay. Gusto ko sanang ikaw na ang magdesisyon para sa akin. Pero wala akong magawa. Malinaw naman na yung tatay ko ang nag-uutos sa akin na magmadaling bumalik sa ilalim ng dagat. Itinago ko ang panyong may dugo sa ilalim ng unan. Isang araw, nadiskubre ito ni Jiang Mosi. Chu-chu, anong ibig sabihin nito? Hindi ako umimik dahil kinakabahan ako. Niyakap niya ako ng mahigpit dahil sa pag-aalala. Kasalanan ko to, masyado kasi akong nakatutok sa pagsusulit nitong mga nakaraang araw. Kaya napabayan ko tuloy ang kalusugan mo. Simula sa araw na ito, ako na ang gagawa ng lahat. Kaya kinabukasan, kahit magluto ay hindi ko na kailangang gawin. Pero ang totoo, hindi naman talaga ako nagluluto. Araw-araw, pumupunta ako sa dalampasigan para tawagin ang mga pangalan ng diwata ng mga suso. Tapos aahon sila at mag-aanyong mga lalaking malananay. Uuwi sila para linisin ang bahay ko. At maghanda ng maraming masasarap na pagkain.